Well, this video is going to be about Peso Ready. And actually, natatanggal pa rin yung additional services na yan. Alam ko marami na sa iyo yung nagre-reklamo about tumaas. Nag-iba na siya, which indeed is true. And may mga iba na hindi na matanggal tong additional service, but there is still a way. Kaso nga lang, matrabaho siya. It still depends kung papayagan nila to o hindi. So if you wanna learn about it, then keep watching. Hello everybody, welcome back to my channel, and this is probably gonna be my last video about Peso Ready because biyan na ako sa kanya guys, hindi ko na natanggal yung additional services on my most recent loan. And ang taas ng kanyang additional services na to in addition to the 15% na finance charge the reason pa naman kung bakit ako gumawa ng account dito kay Peso Ready is because tulad siya ni OLP. Nabuo mo matatanggap yung perang niloan mo sa kanya. Well, pretty much makakasabi kang instant na rin siya na matatanggap mo siya sa GCash or sa bank mo or other e-wallet. Pero just recently, hindi lang nag-iba yung interface niya, but then hindi na rin easy na matanggal tong additional service niya. Di ba nakakainis? But before I continue to tell you why ayoko na dito, i-share ko na lang muna sa inyo kung ano yung ginagawa ng iba para matanggal tong borrowers, yung kanilang preferred borrower bundle na to ha. Yeah, matrabaho siya guys. Gusto mo talagang tanggalin tong additional services or yung parang scammy na insurance, whatever niya. Ewan ko itong preferred borrower bundle. According to Bev Lade 5734, dapat i-live chat nyo sila na loyal borrower ka, then mag-call sila sa inyo at saka tanungin ka konti. Then papayagan kanila na gawing 3K ang interest sa 20K na hiram mo for 1 month. Repeat ko lang. Mag-chat-chat ka, drama-drama ka, na loyal ka, ganon. Pero tatawagan ka nila. Yun naman sana yung reason kung bakit nag-a-apply tayo sa mga loan app kasi as much as possible, ayaw natin may makausap ang tao para lang maghiram, ano. Pero na lang kung may problema. Sana may live person naman talaga. So, according to Ghostly, yung recent ko po na loan, hindi na po existing yung additional services. Nakakombine na po siya sa best offer. Pero kung pipiliin nyo yung regular loan, 7 days disbursement, mas mababa po yung interest. 3,000 po na disperse same day, 3,225 po yung babayaran compared kay OLP. Wala talaga. Hindi maalis yung additional services, nakakombine na. Also, wala na ding option na best and regular loan. At ito pa, sabi ni Jenalyn Lerit, just this morning, Ate Red, mag-message po kayo sa customer service nila, then pag tumawag yung agent, request nyo po na i-uncheck ang borrower bundle to lessen the interest. Ganyan po yung ginawa ko. Ayokong ganito guys. The reason doon tayo sa app kasi ayaw na natin yung may tatawag pa, yung may kakausapin pa, kasi napaka-hassle. Pero kung gusto mo talaga siyang pababain, then at least there's still a way. Yun yung gusto kong i-share dito. Sa akin, ayoko ng ganito. Ba't pa? So, sana yung customer service nila para na lang sa mga issues. Huwag yung every time maglo-loan ka, ikaw po yung kukontak sa kanila dahil gusto mo ipatanggal tong additional services. Pero nasa inyo yan ha, kung gusto nyong paring gamitin to si Peso Ready. Kasi after all, natatanggap pa rin naman ng buo yung perang niloan sa kanila eh. They can't blame us. We can't help it kung i-compare natin siya kay OLP kasi the similarities are remarkable. Kaya naman siguro itong si Peso Ready, nag-iba yung interface niya para hindi siya masyadong 100% or ma-compare kay OLP. So yun nga guys, there's still a way na matanggal yung additional services, mag-chat ka sa kanila, kailangan ka pa nilang kausapin, but there is still a way kung sakali hindi mo na siya mahanap yung additional services dun sa menu. Like I said in my previous video. So if you can still remove the additional services through the menu, then why not, diba? At least you can bring the interest or the additional charges down to 15%. Kasi ito po yung finance charge niya, 15%. Which, mataas na eh. Mataas na to start with. Pero now, with additional services na 30% siya ng loan mo, outrageous na yung babayaran mong interest upon due date. Especially kung pipiliin mo yung 30 days. This is why ayoko na kay Peso Ready. It's gonna be my last. Nag-loan lang ako ulit sa kanya ng 1,000 kasi I was not expecting na meron akong additional services and hindi po siya kasama sa budget. Pero next
month, babayaran ko itong 1,000 and ayoko na muna sa kanya. So, kung gusto mo pa rin mag-loan sa kanya, di mo matanggal yung additional services, you'll be paying 15% na additional charge and additional 30% for this parang insurance, which I don't think tayo yung makaka-benefit. Because I checked this document na sinisend nila pagkatapos na i-disburse yung loan mo, yung details ng additional service na yan. It's, yung parang protection mo daw in case of death or dismemberment. Nako naman, sa 30 days na yan, ilang percentage ba yung hindi makabaya dahil yun? Natsugi o kaya na disgrasya kaya hindi na makatrabaho. At ang higpit pa ng kanyang rules ha. Kaya I think it's not for our protection. It's for their protection na baka hindi sila mabayaran. Kaya yung mga loyal at saka yung mga good payers, yung siyang nagsushoulder sa additional risk na yan. Kaya ayoko sa ganito, guys. Kung pwede nyo palang pamamatanggal, then go ahead. Nandiyan naman si InstaLoan through the Lista app na 5% lang yung interest saka 2% lang yung additional service. And para sa akin, legit pa ha. If you wanna learn about this InstaLoan from Lista app, kung saan yung 5,000 mo, yung babayaran mo, 2 payments, 5,350 lang after 30 days, then check my other video and I hope you appreciate this video. See you on my next one. Yun na lang yung masasabi ko about Peso Ready. So, bye-bye!